Pinalayas mo ako habang nagtitinda lang ako ng sapatos. Kailan ka pa aasenso sa buhay? Kaya huwag ka na mangarap. Hanggang dyan ka na lang. Yung mga sapatos na to, ito yung magpapayaman sa akin. Hanggang pangarap lang yan. Hindi yan natutupad. Pero babalik ako, hindi na bilang mahirap. Sapatos! Sapatos kayo dyan mga suki, murang-mura na lang to. Hoy, hampas lupa! Anong ginagawa mo dito sa harap ng drugstore ko? Sa inyo po pala yung drugstore? Hindi mo ba ako kilala? Ha? Sa yamang punto, hindi mo ako kilala? Ma'am, pasensya na po. Ngayon ko lang po kasi kayo nakita. Tsaka madalas dito na po talaga ako nakapwesto. Sa totoo nga yan, ang ganda po ng pwesto ng mga sapatos ko dito sa drugstore nyo. Dumadaan yung mga customer, nabili sa akin. Malamang, kasi maganda tong pwesto na to. Pero, kung mababahiran lang ng ganitong itsura, na mahirap, mabaho, amoy kanal, walang lalapit na customer sa akin. Alam mo, ang kapal na mukha mo. Sino ba nagpahintulot sa pumwesto dito? Ako lang naman po yung nagpwesto dito. Dito po kasi nadaan yung mga tao, kaya pagpasensyahan nyo na lang, ma'am, kasi kailangan ko talagang kumita para sa pamilya ko eh. Ayun, ang kapal na mukha mo kasi kumikita ka sa sariling lupa na hindi naman sa'yo. Alam mo bang akin to? Yung lupang to nakapangalan sa akin. Sa akin yung titulo. Tapos ano, makikinabang yung mahirap na ganito? Walang pinag-aralan? Yung mga sapatos mong bulok, huwag mo iharap dito sa drugstore ko. Kung hindi, tatapon ko yan lahat. Ma'am, nagmamakaawa naman ako na huwag niyo akong itaboy. Para sa pamilya ko na lang, tulong niyo na lang po sa akin to. Ito lang po talaga yung pangkabuhayan ko, tsaka yung pwesto na to, yung kilala na ako ng mga suki ko dito eh. Alam mo, ang tigas ng ulo mo, ang dami mong sinabi. Kung umalis ka na lang, hindi masisira yung beauty ko. Kaya itong mga sapatos mo yan, ha? Ma'am, grabe naman po kayo. Bakit niyo naman tinumba yung mga paninda ko? Itong ginawa kong sapatos, tignan mo, nagasgasan pa eh. Mabibenta ko pa naman sana to. Mabuti nga, gasgas lang yan. Pero at least, nagasgasan yan, ibig sabihin, hindi mo na mabibenta at hindi ka na makakapwesto dito. Alam mo, ngayon lang ako nakakita ng isang tulad mo na napakasama ng ugali. Grabe ka mamata ng mga kapwa mo. Alam mo, darating yung araw, yung mga sapatos na to, ito yung magpapayaman sa akin. Ito yung gagawa ng paraan para lahat ng mga meron ka, magkakaroon din ako. Tapos ikaw, maghahanap ka rin ng sarili mong pwesto. Hindi mangyayari yun. Kasi, ako, pinanganak na ako mayaman. Ikaw, kailan ka pa aasenso sa buhay? Kaya huwag ka na mangarap. Hanggang dyan ka na lang. Kaya ikaw, umalis ka na dito. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Pati yung mga sapatos mo, ipapakain ko sa'yo. Kuya, baka pwede namang makahingi ng pera. May babayaran lang kami sa school eh. Ganun ba, Yvette? Problemado rin kasi si kuya mo ngayon eh. Yung pwesto natin kasi sa malapit dun sa drugstore, pinalayas ako. Ngayon, yung mga customer ko na laging bumibili sa akin, nabalitaan ko dun kay Aling Bebang na hinahanap nga ako. Hindi na ako makapagbenta tuloy dun sa pwesto na yun. Tapos, wala nang bibili sa akin kasi iba na nga yung pwesto ko. Tsaka, madami akong katabing mga nagbebenta rin ng mga sapatos, mga mas magaganda. Yung kinita ko kasi ngayon, if it 50 pesos lang eh. Baka pwedeng pagkasyahin mo na lang muna to. Usapan mo yung sa school nyo, sa tuition. Okay lang yan, kuya. Okay na to. Dadagdagan ko na lang. May mga natitira pera doon sa account ko na. Nung mga parang araw, dadagdag ko na lang to. Oo, Yvette, salamat kasi kahit papano nakakatulong ka pa rin sa akin. Tsaka, kaya mo, gagawa ng paraan si kuya. Hindi tayo habang buhay ganito. Hindi tayo habang buhay na hikahos sa buhay at mahirap. Darating yung araw, makakain natin lahat ng gusto nating kainin. Mabibili natin lahat ng gusto nating bilhin. Tsaka, magkakaroon tayo ng sariling pwesto sa sapatos na binibenta ko. Yan mo, kuya. Nag-aaral din naman ako ng maayos. Huwag kang mag-alala. Lahat ng paghihirap natin, dadating na yung panahon na makakaraos din tayo. Ganyan mo sa pag-aaral mo ha. Sige na, didiscard muna ako nung pangkain natin mamaya.
Mawalang galang na po, sir. Napansin ko po kasi na itong karinderya nyo madalas dinadayo ng mga tao. Tsaka nakakain na rin po ako dito sa karinderya nyo. Napakasarap po ng mga luto. Salamat. Kakain ka ba? Kakain po ako mamaya, pero iba po talaga yung sinadya ko kaya kinausap ko na kayo kasi makikita nyo may mga nilalako po ako mga sapatos dito. Tsaka itong mga sapatos na to, marami po akong mga customers na bumabalik sa akin, binibilhan nila yung iba nilang kapamilya. Kaya ako nakipag-usap nga, baka pwedeng pumwesto ako kahit sa gilid ng karinderya mo para makapagbenta ako kasi kailangan ko para sa pamilya ko Ay, walang problema. Ang init ng panahon ngayon. Mas okay na may pwesto ka. Saka naiisip ko rin na maganda kung hindi lang ako yung, alam mo yun, yung negosyong nandito kasi pwede natin gawin, kunwari, may bumili sa akin, bibigyan ko sila ng discount, parang voucher na pwede magamit sa sapatos mo. Ganun din sa'yo, kapag may bumili sa'yo, edi bigyan mo rin sila ng discount pag order sila ng pagkain sa akin. Naku sir, di mo alam kung gaano kalaking tulong tong binibigay mo sa akin ha. Tsaka gusto ko yung idea mo na yan. Bala ko nga rin sanang sabihin sa'yo na yung mga customer ko na bibili ng sapatos, rereto ko din sa karinderya mo na kumain. Kasi napakasarap din naman talaga ng tinda. Dahil dyan, kung gusto nyo, nagko-customize ako ng mga sapatos. Gagawan ko ng sarili kayong sapatos. Ano po bang size ng paa nyo? Size 10. Size 10? Pang regalo ko na rin po yun sa inyo kasi pumayag kayo na pumwesto ako sa gilid ng karinderya. Ano ka ba? Negosyo. Babayaran ko yun. Basta wag lang masyadong mahal. Hindi na sir, ako nang bahala doon. Tinatanong ko to na utang na loob habang buhay. Maraming salamat, nakatulong po talaga kayo sa akin. Wala yun hindi rin naman malaki tong karinderya ko. Ano ba? Sino pa ba magtutulong? Hindi maliliit na negosyo rin, di ba? Naku sir, sobrang napakasaya ko talaga ngayong araw. Alam mo, pagsisikapan ko talaga yung buhay na meron ako ngayon. Hindi habang buhay na magbebenta lang ako ng sapatos kasi ang dami-dami kong pangarap. Darating yung araw na magkakaroon ako ng sarili kong mall, magkakaroon ako ng sarili kong iba pang shop na pwedeng ibenta. Tapos kayo sir, yung karinderya nyo, hindi ako papayag na karinderya lang yung ibenta nyo. Dapat sabay tayo umangat. Tapos pag dumating yung araw na yun, may sarili na akong mall, libre ko na yung pwesto mo. Asahan ko yan, ha? Pagsisikapan ko lahat to, sir. Salamat talaga. O sige, magpapahanda ako ng table para may mapwestuhan na yung mga paninda mo. Sige po, sige po. Ano, tara? Congrats! Grabe sipin mo, liit lang ng pwesto natin dati. Ako, di hamak na karinderya. Ikaw naman, pititsuging tindahan lang ng sapatos. Nako pre, lahat naman yun dahil din sa tulong mo dahil pinapwesto mo ako dun sa karinderya mo, yan, nagkaroon ako ng sarili kong ipon tapos nakapagpatayo na ako nung bago ko ding shoe shop ngayon dun sa Quiapo. Meron na rin ako, pangatlo ko na yon. Grabe. Di lang ikaw, pati ako dinamay mo. Grabe yung mga ideas mo. Galing mo pala talaga magnegosyo. Yun nga sinasabi ko lang din sa'yo yung mga kailangang kulang o kailangan mo i-improve dun sa karinderya mo. Tignan mo, nung nirebrand natin, mas lalong dumami yung customers mo. Kaya nga, iba na yung Tito J, no? Sikat na dito ngayon. At binabalikan talaga. Ay, nga pala, may naghahanap sa iyo sa labas. Sino? Babae. Anyway, papasukin ko na lang, ha? Sige. Sige. Oh, anong ginagawa mo dito sa shop ko? Nandito lang ako kasi gusto kong tingnan yung simula ng pag-angat mo na hindi naman forever. Nabalitaan mo siguro na nakatatlong branches na ako ng sapatos, no? Kasi yung mga sapatos na ginagawa ko talagang quality rin. Meron na ako sa Divisoria, meron na ako sa Quiapo, at dito sa lugar natin. Yun ba yung gusto mo makita? Yun lang ba yung pinagmamalaki mo? 3 branches? Ako, buong Pilipinas, meron na. At alam ko namang hindi magtatagal yung mga branches na tinatayo mo. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga tauhan mo, katulad mo lang. Galing sa mahirap, walang pinag-aralan, bobo, at higit sa lahat, mga mababaho. Kaya ka pa pumunta dito para lang sabihin yung mga masasakit na salita na yan?
Ha? Sa totoo nga niyan, di ko alam kung maniniwala pa ako sa mga sinasabi mo. Kasi, yung mga katulad mong tao, kayo yung gagawin kong inspirasyon. Alam mo, hindi ako galit sa'yo pero gusto ko ipakita at patunayan sa sarili ko na kaya ko rin. Sinabi mo buong bansa meron ka na, sasabihin ko sa sarili ko, kaya ko rin. Na isang araw, buong bansa magkakaroon ako ng hindi lang sapatos yung ibebenta ko, hindi lang shoe shop yung ipapatayo ko. Malls. Buong bansa, magkakaroon ako ng malls at saka magkakaroon ako ng madaming branches at sisiguraduhin ko ni isang pwesto, wala ka dun. Hindi ako papayag na yung shop mo magkaroon ng pwesto sa lahat ng mall na ipapatayo ko. Alam mo, lahat ng sinabi mo, hanggang pangarap lang yan. Hindi yan matutupad. At kung mangyari man yun, wala akong pakialam. Kasi ako nga, nagkaroon ako ng maraming branches na ikaw, wala pa. Kaya, I can stand alone. Kaya, good luck! Magpasalamat ka na lang sa akin na kumita ka dati nung nakapwesto ka pa dun sa Venus Drugstore ko. Pero hanggang doon na lang yun. Baka bukas nga, lugi ka na. Bankrupt ka na. Pinapangako ko na isang araw, babaliktad ang mundo at sisiguraduhin kong ako ang nasa taas. Nabasa niyo po ba yung proposal ko? Yes po, nabasa ko. Ano po bang reason bakit po gusto niyong pumasok sa mall? Parang nakita ko kasi malakas ang mall nyo at maraming branches, ano? Alam mo, ako yung may pinakamatandang drugstore. Maraming taon na. At kita mo naman ang quality ng drugstore ko. Sa sobrang katumalan, nagsasara na yung ibang drugstore ko. Kaya gusto ko na lumipat sana sa mall. Kasi alam mo naman ngayon ng mga tao, iba na ngayon ang uso. Yung mga tao laging takbo sa mall. Ganon. Ano pala ulit pangalan ng drugstore niyo, ma'am? Venus Drugstore. Venus Drugstore. Actually, alam ko po yung storya ng drugstore niyo eh. Alam niyo po ba yung may pinalayas kayong lalaki na magsasapatos? Oh, matagal na panahon na yun ah. Bata pa ako nun. Bakit naman alam mo yung kwentong yun? Yung lalaki pinalayas niyo, nagsikap siya. Nung napalayas niyo siya ng pwesto, halos wala siyang matakbuhan, wala siyang mapwestuhan para pamilya niya. Kasi amak na magkasapatos lang siya. Ginawa niya po yung outlet at motivation para, maging goal magkaroon ng sarili. Yun po yung tatay ko. Tatay mo? Yung tatay kong pinalayas niya. Ito na po siya. Oh, Eden. Napapasyal ka yata dito sa aking mall. Hindi ko kasi naman alam na sa'yo pala na to. Gusto ko sanang mag-rent ng space dito sa mall mo para itayo ko yung store ko dito sa loob. Tignan mo nga naman yung panahon, no? 'Di ba? Parang kailan lang. Nung araw na sinabi mo sa akin na babagsak yung negosyo ko, na hindi ako magiging tagumpay sa buhay, na lahat ng mga binibenta ko basura, na isa akong taong walang pinag-aralan, bobo. Lahat ng mga sinabi mo na yon, ginawa kong inspirasyon. Tapos nung sinabi ko na balang araw, magkakaroon ako ng sarili kong mall, anong sinabi mo? Tinawanan mo lang ako. 'Di ba? Darating yung araw na ikaw naman yung hihingi ng pwesto sa sarili kong mall. Pero hindi ako papayag na magkaroon ka ni isang pwesto. At least ako, magre-rent sa'yo. Hindi kagaya ng ginawa mo na basta ka na lang pumwesto sa pwesto ko. Kung gusto mo, bibigyan kita ng share profit. Mag-collab tayo. Bakit? Desperada ka na ba? Makakuha ng benta? Bakit? Nalulugi ka na ba? Kaya gahol na gahol kang kumuha ng pwesto sa mall ko? Hindi. Hindi kita kailangan, Eden. Mag-isip ka. Alam mo naman ang Venus Drugstore.
quality rin naman siya. Mag-isip ka. Kahit gaano pa ka-quality yung mga binibenta mo, kung wala ka namang customer at magandang pwesto, paliwala lang din. Hindi katulad sa mga mall ko. Araw-araw may customer, araw-araw dinadayo. Ganun ba? Ibig sabihin, nagsasayang ako ng oras dito. Yumamang ka lang, yumabang ka na. Kung di mo pa alam kung saan ka rin naman ang galing. Grabe, Dad. Ang intense nun, Napalis mo yung matandang yun. Yan lagi ang ituturo ko sa'yo, anak. Na lahat ng mga tao na mga apak sa'yo o magda-down sa'yo, gawin mo silang motivation. Gawin mong inspirasyon para umangat. Kasi hindi habang buhay mahirap ka. Hindi habang buhay nandoon ka sa sitwasyon na akala mo hindi ka na makakawala. Bilog ang mundo, mangarap ka, lahat ng pangarap mo abutin mo at gamitin mo yon sa tama. Apo, Dad.